Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Sports Commission. Looking for the best deals? Head to Robinson's Department Store, your one-stop shop for daily essentials and unbeatable savings. Don't miss out. Shop now. Coach, what was the target nung papasok kayo sa Softball Asia Cup? Ang kailangan po namin, target namin, sir, kailangan mag-podium finish. Okay. So, bakit hindi kayo ang napiling third? Kumusta yung team standings noon? Kasi po, nag-base na po sila dahil po dun sa weather condition po. Nag-base na, sir, dun sa elimination ranking, sir. I see. Ngayong so basically kinapos kayo sa World Cup. May habol pa ba yon o final na yung rankings na yon? Ang wala pong kasiguraduhan, sir, kasi po dating last Asia Cup po nung ginawa sa Korea, tayo po nakakuha ng wild card Asia po. Okay. Para daw pong hindi yata may ibibigay sa Asia. Pero gagawin daw po ng paraan, pero hindi raw po sigurado. So, sino mga malalakas na kalaban doon aside from Thailand? Singapore, Malaysia, Indonesia. Ayun po, kami po. Bakit mo napiling maging softball player? Nag-start lang po ako nung grade school ako. Nakita po ako ng math teacher ko po. Tapos parang yung talagang basihan niya po nun, parang pinagano niya yung kamay ko. Tapos nakita niya na malaki. So, ang sabi niya sa akin, mag-try out ka sa softball. Tapos nung una, ayoko pa po hanggang sa, nagustuhan ko na. And thankful naman kasi hanggang college po, nakakuha po ako ng scholarship. So, libre yung pag-aaral. Kaya mas natuwa na din po akong magpatuloy. Hindi ka ba naakit sa volleyball or sa basketball? Kasi yun ang mga sikat na sport na pambabae ngayon. Yes po, pero nung grade school po kasi ako, wala din po nung volleyball. Pero marunong naman po mag-volleyball, pero talagang mas napusuan ko po talaga yung softball. Okay. What made you decide na maging competitive kaysa libangan lang yung softball? Siyempre at first po talagang ganun lang libangan mo lang kasi masaya ka habang naglalaro. Pero habang tumatagal, na dumadami yung laban, kasi hindi mo naman po gusto na palagi kang talo, ganyan. So, simula nung high school din po talaga kasi nung grade school and mga unang year ko po sa high school talagang palagi po kami talo. So parang syempre malungkot din naman po yun kasi araw-araw ako nagtitraining. So hanggang sa sarili ko na parang ayoko na nang palagi kami talo, ganyan. So ayun, nagsunod-sunod na po simula nung high school po. Paano mo napapanatili na hindi ka kinakabahan lalo na pag international competition? Siyempre, meron pa din naman po talaga yung pressure na yan. Pero habang tumatagal po, natututunan ko na kung paano ko siya i-handle. Like, kunyari, pag medyo kinakabahan po ako, kinakausap ko lang yung sarili ko na matagal ka na naglalaro, Lot, kaya mo yan, ganito, ganyan. So, ayun, hanggang sa natutunan ko na din po siyang i-handle. Coach, for your part, usually pag ganyang major international tournament, gaano katagal ang preparasyon ninyo? Pagka ganyan po, lalo na pa Asia, mga 4 to 3 months po. Wow, okay. So ngayon, may pahinga ba kayo bago kayo maghanda para sa SEA Games? Meron po. Naka-break po kami. Paano naman po yung internationally, kasi 'di ba yung softball nagkaroon ng problema sa Olympics? Parang pinag-iinitan siya. Mariremedyohan ba yung sitwasyon na yan para may chance tayong makapasok sa Olympics eventually? Pwede naman po. Ang kailangan lang po talaga mag-qualify ka lagi. Katulad po niyan, may pong qualifier. Kailangan po lagi kayong mag-qualify laging. Lalo na kasama po namin dati yung Asia Oceania. Oo. Yung Oceania, yung Australia at saka New Zealand, lagi yung sumasama sa Asia. Pag-qualifying po pag Olympic, ang kukunin na lang po doon, isa na lang po talagang lintik po ang pagdadaanan. I see. Okay. Sa recruitment, Coach, paano kayo nakakahatak ng player? Kumukuha ba kayo sa mga school teams? Nagpapa-tryouts ba kayo? Paano ba ang proseso? Ganun po. Kanyari, lalo na po yung UAAP season, andyan na po nag-scout kung sino ang pwede imbitahan para sa tryout sa team. Ganun po ang ginagawa namin. Nakatutok po kami sa UAAP kasi yun lang naman po ang pagkukuhaan ng women's softball.
Hindi naman nagdadamot yung mga schools sa mga player nila. Kasi kung minsan sa ibang sport, hindi nila pinapahiram eh. Sa ngayon hindi naman po. Kasi halos meron naman po na mga UAAP na player na pag inimbita, pumupunta naman po. Okay. Charlotte, ikaw, anong nakikita mo para sa sarili mo in the next couple of years, lalo na sa softball? Ano sa tingin mo kayang gawin ng ating women's softball team in the next year or two? Sir, palagi naman every tournament talagang grabe din talaga yung paghahanda namin. Lalo this Asia Cup po talaga. Talagang namin lahat. Pero unfortunately, hindi po talaga kami sinuwerte. Pero sa mga susunod na taon, ganun pa rin naman po yung gagawin namin. Lagi po naming pagbubutihan kasi lagi naman po kaming thankful sa mga sumusuporta po sa amin. So, on our end, kailangan din po talaga namin na makakuha ng medal. So, ayun pa rin po yung susubukan namin sa mga susunod na tournaments. Okay. Sa iba-ibang aspect ng softball, fielding, pitching, hitting, saan ba malakas ang Blue Girls? Sa fielding po talaga. Medyo minsan po talaga nagkukulang din po kami sa hitting. Pero habang tumatagal po talagang gumanda po talaga yung defense natin. I see. So sa madaling sabi, magaling na coach si Coach Anthony. Yes po. Coach, pag tayo naman, how do we upgrade yung mga team natin? Kasi softball is, aminin na natin, is just starting to get popular again. Paano natin na-upgrade yung mga kaalaman natin sa softball? Ayun po, yung humihingi rin po, kaya tumitingin po sa ibang coaches kung ano po yung pagkukulang. Ako, open po ako sa mga suggestion nila, gawin mo to, gawin mo yan. Hindi naman ako na umot coach na ako. Hanggang ako na lang tumitingin din ako sa ibang coaches, lalo na sa mga UAAP, mga national team coaches before. Yun, humihingi rin ako ng idea, tumatanggap naman po rin ng mga suggestion. At nakatulong po yun sa team para gumanda yung depensa. Okay. Meron bang lugar sa Pilipinas o parte ng bansa na malakas sila sa softball talaga? Kasi di ba halimbawa yung football malakas sa Visayas, sa Negros. Sa softball ba may lugar na mas malakas sila sa ibang bahagi ng bansa natin? Ganun din po. Negros po. I see. Lalo sila po nag-Italy, yung mga younger version ng softball para po sa Pilipinas. I see. Ano pang kailangan mangyari, coach, para lumakas pa lalo ang softball at lalong-lalo na sa mga estudyante? Paano natin mapapalawig pa yung softball? Ang ano na lang po dyan, talagang kailangan mo i-promote para makita ng ibang estudyante na, etong softball pala na to, rank number 16 sa world. So, sa tingin ko po, tayo po yata yung pinakamababang ranking ngayon sa teams sa world. I see. Okay. Charlotte, ikaw naman, ano ang dream mo para sa Blue Girls? Ano ang tingin mo kayang magawa o kayang maabot ng team? Siyempre po, isang pinakamalaking dream na talaga is yung makasama ka ng Olympics kasi ayun nga po yung pinakamataas na tournament na pwede namin salihan. Pero step by step naman po kami. Gusto lang po namin na unang-una makakuha po muna kami ng medalya na maiuwi po namin sa Pilipinas kasi ayun naman po talaga yung goal na every tournament magkaroon po kami ng medal. I see. Kumusta naman ang suporta sa inyo ng Philippine Sports Commission? Okay naman po, sir. Sobrang thankful po kami lalo na din po sa Phil, sa aming boss po. Lagi pong suporta sa amin. Okay. Bakit naakit ka sa softball? Kasi sabi mo nga yung laki ng kamay mo ang basihan mo para maging player ka. Bakit nagtagal ka diyan sa softball? Siguro nung una, sir, kasi talagang libangan ko lang siya. And yung school ko kasi nung grade school, malapit lang sa bahay namin. So alam mo yun, sir, pag nakakita ka ng malaking field, tapos ang dami mong friends na makikita, doon na lang din po talaga ako nag-enjoy na habang tumatagal, dumadami po yung kaibigan ko. Kasi ayun naman din po yung gusto natin sa buhay para mas masaya, di ba, mas marami kang kaibigan, ganyan. And also, yung mga panalong nauuwi mo, yung mga medalyang nauuwi mo kada after ng tournament, syempre ayun din yung isang nakakapagpatibay para magpatuloy ka din sa paglalaro. Sa women's softball ba may potential career professionally? Kasi wala dito sa Pilipinas eh. Sa ibang bansa ba may mapupuntahan kayo? Yes, sir. I think meron naman po kasi sa ibang mga lugar, meron din po sila mga pro. So, ang mangyayari din po,
if ever talagang sobrang gumaling ka dito sa Pilipinas, pwede ka rin nilang pong i-recruit para po maglaro sa bansa nito. I see. Okay. Coach, sa iyo naman, sa tingin mo hanggang saan ang maaabot ng mga player natin? Kasi ngayon, halimbawa, basketball, volleyball, boxing, maraming sport nangingibang bansa na yung mga players natin. Pero sa Blue Girls, may nakikita ka bang potential na makapaglaro professionally sa ibang bansa? Pero naman po, katulad po yan, yung Charlotte. Pwede po yan. Ganyan lang paliit yan, pero matindi po yung puso niya sa paglalaro ng softball. Okay. Ano pa bang kailangan natin palakasin sa team natin? Sabi ni Charlotte, medyo malakas tayo sa fielding, pero sa hitting hindi masyado. Paano natin mapapalakas pa yun? Ano lang siya, sir? Continuous training, tapos muscle memory para alam natin kung anong papaluin na bola at hindi. Kailangan lang siya, tutok lang talaga, tsaka yung dedication mo kung anong para lumakas ka, yung individual yung pagsisikap. I see. Okay. Sige, maraming salamat Coach Anthony at Charlotte, salamat.